Bagong experience, syempre pagpasok ko lang ng venue, tamang pakiramdam muna. Sa mga gantong small room kasi mas nagmamatter yung yung energy nun eh. Sobrang mas malakas yung energy na kapag small room. So na-excite ako na kinakabahan. Technical line siguro, tsaka mga jokes syempre kasi isa si Espero sa mga well-rounded din talaga na MC sa mga nakikita ko talaga. Pukpukan siya ng ng aggressiveness. Yung dating kasi ni R-Zone, siya parang nambabalagbag. At the same time, ganun din yung tone ko, feeling ko. So feeling ko doon kami iikot. Sobrang laki nung nadagdag sa arsenals niya mula nung nag-2-4-2 sila. Kaya feeling ko mas magaling siyang umanggel kaysa dati. Mas magaling siyang umanggel ngayon kaysa dati. Technical na seryoso, pero ngayon nagjo-jokes na rin siya. Kinakagat yung mga jokes niya. Lalo na nung laban niya kay Eds. Flip top to, so feel ko mas mag-experiment siya at mas marami siyang ibibigay na hindi ko inaasahan. Ayun, siguro mas mas nag-focus ako sa mga pinakabago niyang battle kasi andun talaga yung mga malalakas niyang linya ngayon at saka ibang-iba yung kumpiyansa niya. Yun nga, dahil nga mula nga nung nag-2-4-2 sila. Tamang silip lang ng mga konting angle siguro, tas tingin ko sasabayan ko lang din siya sa aggression siguro. Doon na lang siguro talaga. Feel ko naging okay naman yung preparation ko. Nakapagkabisa rin naman ako na maayos. Sana lang, maganda yung kalabasan, yun na lang. Yun, espero tol, enjoyin lang natin. Sana matuwa ka, sayahanda ako at sana ganun din ako sa'yo. Kita-kits mamaya. Good luck, R-Zone. Flip Top Zoning 20, nandito pa rin. Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. At syempre, shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa Real Jokes. Shoutout sa High Minds, Boss Omar. Shoutout sa Hype Beat kay Boss Benji. Shoutout sa Crown Manila. Silipin nyo kung may mga disenyo pang available online. Siyempre, laging may bagong parating. Shoutouts Black Manila, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Unhinged, Ulap. Lahat ng mga represent collab, mga bagong disenyo, lalo-lalo yung mismong collab sa Flip Top. Available pa rin natin yung karamihan online. Silipin nyo yung mga pages nila. At sa kanan ko, Antipolo City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay R-Zone. Sigurado sa daang dinidiretso, hindi na para magbilang ng mga kilometro. Mababa man yung presyo, barya na sweldo, sa tagumpay pa rin naman palaging nakasentro. May shoutout. At sa kaliwa naman, Quezon City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Hespero. At paano nyo nasabing daanan nyo ang tama kung bawat isa sa atin iba-iba ang mapa na nilalakaran, lupang tinatapakan, at kung madumihan di ba hinuhugasan. Motus Pulo, shoutout sa Linya Linya, sa Hype Beat, at sa girlfriend ko si Krisa. Nanalo ng coin to si R-Zone. Pinili niya ba una si Espero? Mga tropa natin sa likod, hinaan natin yung mga boses natin. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 20. Espero. Yo! Flip Top Game! Last battle ko ng zoning. Talaga namang feel ko pa. Nagkaroon ng hati-hating puna. Sa aking mga maling dura. Gang sa naging dating na rin sa sin aking galing bura. Kung kaya bawing-bawi, habing-habi na rin sa aking tula. Para dali-daling masantabi yung deal na deal ko da. Tangina mo kuya sa haki. Halos yung basya kinasentro, di na mabilang nagkalat. Muntik na magdere-derecho, buti sigilan nagpakat. Pero palakpakan naman natin tong kamukha raw ni Ding Dong. Ding Dong! Kilabutan ka nga bay? Ano ka sobra sa tagay? May nalalaman ka bang Ding Dong ay kortina lang pinto nyo sa bahay? Kakasyabu mo, ayun yung symptoms. Nahulma kang tingting. Kaya hindi ka mukhang si Ding Dong, mas mukha kang dingding. Pero sige na nga, ikaw na nga yung Ding Dong. Yan yung pinananagutan niya, di ba? It means bata pa lang ako, pinaglalaruan na kita. Kaya may tatanong ako, iho, huwag ka magalit ha. Gago yung last mo raw naligo, sa lait pa. Kaya di nakataka kung bakit itong si R-Zone Yax, yung lotion ba naman nagamit? Armor Wax.
Tingnan nyo tuloy yung balat at kutes. Kintab mo na. Huling beses kang nadampian ng tubig, binyag mo pa. Tas kung magdrama sa Facebook to sagad, king ina pakaimo. Nung natalo kay Casper, nag-post agad. Mukhang di ako para dito. Puta flip-top na yung kumuha. Ang lungkot mo pa, punyeta. Eh kung si Rapido sa'yo kumuha, tas isali kang iglesia. Diba? Kaya wag kagago pa bida, yan ay kagagawan mo na boy. Tinawag-tawag sariling arsonista, nawawalan naman ng apoy. Kasi lumusot ka lang sa isang dragon, pero walo yung na kay Reka. Yan yung sinabi na Repa. Maputi yun, teka. Wag ka nga dyang ba't di na lang yun sa Pokemon? Si Ash, total mukha kang abo. Kala talaga subok sa gawain, tipo natupok ang mahain. Eh kaya ka lang naman arsonista kasi nga sunog ka magsaing. Tapos natapat pa ni Arik sa batak makabawi, yung batak makagamit, peswasak ng amatik. Mabilisang mapupugot, yan ang aking masasabi. Makikitang lanaulo, parang lighter ng adik. Ano durog na durog ba? Hubog na subok ka? Kesyo disenyo ay sapat, pero bulok at supot pa. Panaengkwentro ang hangad, ayan lunod na. Yung siya bulerong tagaplad, tuloy lubog na. Pero ayaw na sa'yo ng Pladway, kasi panay tsuka kada sampa. Laging nawawala yung zone tapos nagyayabang pa. Nangangapangapang tukmol, tulirong natataranta. Pes kung sa Plad walang kontrol, mabilis masasalanta. Unang balat, pahinga natin! Sobrang kabado ni Espero. Nag-chat agad tong kumag. Wala daw damayan ng jowa at pamilya. Ano yon, pampalubag? Kala mo kakabahan ako sa'yo? Masyado kang magulang. Kinabahan lang naman ako nung nag-chat to kasi kala ko mangungutang. Paano ko maniniwala sa'yo? Eh mahilig ka sa cheap shot. Naglalabas ng issue, nang dadamay, sa ganyan ka lang masipag. Gusto ko sanang maniwala kaso naalala ko yung laban nyo ni Blizzard. Na sa sobrang desperado mong manalo, naglabas ka pa ng screenshot, di ba? Kaya nagtaka lang ako, Espero. Ba't ganun ka sa akin bumungad? Di ba sandata mo yun sa duelo? Mga personalan na sulat? Kung ganun ang gagawin sa akin neto, hindi na ako magugulat. Kaya ka nga natalo dun sa nego kasi di ka maayos kausap. Pero ayos lang tanga. Kung kabado ka Repa. Kung may baong ka ba, sa kabaong direkta. Siya daw yung Espero na bituin, pues bagsakan kumeta. Baka bituin walang ningning. Sharon Cuneta. Tangina sa chismis lang to bumenta. Ako kargado lumetra. Pag bumanat tumema, ako balagbagan tumema. Pagtapos sa mukha, pagsasapakin, may body shot pa na buwelta. Talagang may paglalagyan tong delivery kasi pasok sa bodega. Tangina, kaya from rising star to falling star, bubuluso ka tukmol. Ang aking gamit solid bar, sa yung ulo pang pukol. Maling sa arso na tapat, matutupok ka lang tol. Ngayon tong star magliliyab, parang nasusunog na parol. Underdog ako sa'yo, tol. Bakit naman? Dami sa akin di naniniwala. Pero imbis isipin, mas pinili kong baliin yung tiwala. Mahihirapan daw ako sa bugok na yan. Kasi siya'y nagniningning na tala. Pues panalo ko hindi suntok sa buwan, ngayong sa bituin ko pinatama. Tangin na ikaw na sikat sa battle rap. Pero masasalanta to sa ating dalawa. Ikaw yung star, pero ang tatatak ako. Ngayong gabi, malas mo lang. Kalamidad ang dala ko. Walang bituing kumikinang sa kalagitnaan ng bagyo. Tangina, kung may laro ka din sa Arson, galingan mo lang Abnoy. Alam ko may nameplay ka ding baon para ako ay mataboy. Hakayaan kitang gawin at pag nalapnos ka na dyan, boy, maniniwala kang delikado ang naglalaro ng apoy. Unang balat, pahinga natin! Yun, thank you. Kala ko sa akin lang tulog eh. Nung binigay ka ni boss, sobrang tuwa. Bigla akong napatalon. Sino ba naman kasing di ma-excite ang makakalaban si Japorms? Old drug. O masyado kayong mapagpatol, pati yung biro kinalugdan. Joke lang yung si Japorms, mga gagaw, si Balong yan. Ululan dami mong kahugis, kaya napansin ka ng tao. Maski si Duma raw kakutes, kinang ina, abusado. Pero wag ka magpiling na idol, wala yang inangat sa tula mo. Nakilala ka lang sa kahawig at yun yung pinapamukha ko. Kasi yung itsura niyan, wala nang lunas, tas pinuruhan pa sa linya. Oo, panay mukha yung butas, akala mo si kagrupo to ni Tyke pati Husky. Kagrupo to ni Tyke pati Husky. At sa isa nilang MVLT to. Masasabi ngang ikaw yung worst.
Paano bihis na bihis nun ang beshi ko tapos wala kang verse? Ganon-ganon lang siya sa likod, oh. Ang savage naman. Hanap ka rin mag-music, no? Sign language ka lang. Puta mga naka-all white. Tas si Tyke Husky lang kumanta. Gets ko na yung pakay. Alam nilang patay ka sa akin, bulagta, kaya in-advance nila yung lamay. Napanood nyo finals niya sa FRBL? Sinampal siya ni Lord Manuel, talagang dinarag nga ng solve. Talo na, pero bless pa rin. Paano pinalad ka kay Lord? Puro lang siya, bakit bakit, putangina mo, bakit? Sabay talikod, alis sa stage. Well, di ka man lang pumala, grabe. Sa pagbaba ko maripas, kala ko magliliyab yung galit, kaso biglang napaiwas. Kaya anong arsonista pare, na may apoy na paningas, ba't nung nagkainitan kayo sa battle, ang bilis mo lumikas? All 3 rounds kang iwan, hoy! Sa pagdikit at tisod, walang ya. Pero paano nga naman lalapit kay Lord? Tumalikod ka sa kanya. Puta, inambagan na ni Ty Cruz, pero siya pa rin nga natalo. Oo, binigyan na siya na ang Cruz, pero di pa rin niya napako. Tas luto laban mo sa kanya? Halatang sarasunto sanay nga. Ulul gago ungas ka, wag ka pa victim umasta. Kahit si Lord dun yung matupok, mas maganda pa nga rin lagay niya. Kasi mabubuhay yun after 3 days. Ikaw pagtapos nitong 3 rounds, patay na. Kaya anong dala mo na pandurog? Sige, ilatag pips. Ano sa akin, wala kang tulog? Puta, galawang week. O magaan niyang trick, ngayong malala ang trip. Kasi itong wala ngang tulog, ira-Russian sleep. Kung sa kahapon mo ako sinukat, kahit mag-line mark, wala rin. Kasi di ka naaabot pa ng bukas, tanga night-night ka sa akin. Wala kang highlights, mahangin. Panay line bite na salin. Kung may high chance, agawin. Pwede lang sa high five pala rin. Kung ito ay fight night, kakain. Kanang right hand dahain. Kanyang eyesight basagin. Kala mo kay Mike Ty napain. Kahit na si Tyke ay tawagin. Doon na niya to kayang awatin. Ano masyado ba na-expand hangarin? Siguro doon na yan sa next round basagin. Sa flood control issue, isa daw siya sa kinabahan. Nung may naglabasan ng pangalan, talagang inabangan. Baka daw siya ay mabanggit at kanyang name matandaan. Huwag ka masyadong OA dyan, Espero. Gago, SK ka pa lang. Tarantado ka ba? Bigla kang nakikisabit, wala ka pa daw kakayahan para sa malakiyang project. Tsaka mabait kang tao, pare. Paano ka madadawit kung pambili pa lang ng walis para sa tupad yung nahahawakan mong budget? Kaya wag ka munang kabahan. Hindi ka mapapansin ng publiko. Hindi pa sa ngayon. Kasi maliit pa lang kinukupit mo. Tangin na to, pinabili ng 20 walis ting-ting, 10 lang binili niya. 20 pa rin naman daw yon kasi kada isang bungkos, sinahati niya sa 2. Tangina, magulang ka. Kumikita ka sa walis. Ang talino mo mag-trip. Yun pala yung lagi mong niyayabang na laging panalo mo ay sweep. Walis, panalo, sweep. Ulul! Kala nyo kayo lang marunong ng wordplay pang tanga? Mga mongoloid kayo? Baka nakakalimutan mo, Espero. Nasa motos din ako. Lupit ni SK Chairman, oh. Humahamig ng sapat. Sobrang pusi sa mga project nyo. Ang dami mo daw cut. Sobrang pusi. Ang daming cut. Huwag na tayo mag-flip top. Pag motos na lang tayong lahat. Inang yan. Speaking of motos, pioneer. Kaya feeling ng gago mataas. Battle MC nung panahon na ang mga tao'y nakamas. Pandemic pa lang, nandito na ako. Yun ang binibida niya madalas. Kung quarantine pa lang, nagpapagaling ka na, ba't di ka pa rin malakas? Manginak si alagad lang ni Casper tong tangang to. Tangina mo, pabibo ka. Sa lahat ng battle rap career mo, nanatili kang anino niya. Backup ka lang ni Casper, Diyos ko. Hindi mo maamin yun, di ba? Lumabas na transparent yung multo, kaya kitang nasa likod ka niya. Lumabas na transparent yung multo, kaya kitang nasa likod ka niya. Umamin ka na, SK Nathaniel. Kunyari ka pa. May ghost project ka na, may ghost Casper ka pa. Ang baga ng sulat, mga idol. Yun ang galawan ng mag-best friend. Kasi kung si chairman ng contractor, talagang kailangan niya ng helper. Totex, nasa na tayo? Parang di ko natukoy. Mula sa politika, ang bagang sulat, tapos wordplay pambudoy. O sige, time na nga. Magulong concept na to, boy. Sa construction pa napunta.
Naghalo na tuloy. Motus wordplay, motherfucker. Tangin na, kurakot na naman. Kasama ako sa nakikilaban, punyeta. Ikaw panay ka, Rizal represent, pero di ka nakita sa luneta. Ang ina mo ka. Diba? Tapos SK na naman, grabe ang galing. Eh galit ka lang kasi di ka nalista sa vitamins. Diba walang damay ang kasintahan at pamilya? Tutuparin ko yan, makakaasa. Dahil ang pag-uusapan lang natin ngayon yung pagiging walang kwenta mong asawa. Niyabangan siya nung Heidi ng ambag sa Antipolo pero rebat agad di nagpamama. Anong taga Antipolo? Ba't mukha kang Bisaya? Wow, Manila boy. Kaso nung huling mga round na, binastos misis niya sagad-sagaran. Binaboy harap-harapan, panay kalaswaan paratang at ang tanging rebat niyang naharang, yan yung ayoko sa'yo, ang hilig mo mag-anime reference kada laban. Puta, mas mahal mo Antipolo? Paano nung lugar niya nadawit? Malasak maestrong premium set. Tapos nung asawa na nalait, sak maestrong 2 days prep. Mas nirebat pa yung Rizal kaysa sa misis. Ano yan? Sablay yung atungal. That in the first place, alam mo saan mas dapat sumugal. Yung binibida mo yung pook tapos wala na sa lugar. Nung nagsisimula pa lang, di raw padadapuan sa lamok. Di ba napakaayos? Tapos kayo nahayaan mo mabastos ng halo sa wig ni Wamos. Una pa lang yung parents niya alangan na sa gago. Pero naniwala pa rin si Missy sa mga binitaw mo na pangako. Tapos pagtapos kang ipagtanggol sa magulang niya, sa magulang ka lang magpapatalo. Wala man lang pride na humipo para gumante, gagito. Nagawa mo siyang isakripisyo, wag lang makalimot sa round 3 mo. Tanga, pinagkalulu mo siya malinaw. Binalagbag tindi niyan. Inakyat-akyat pa ng ligaw, ilalaglag din naman. Kasi misis na yung nalagot, pero walang imek yan kabagot, iwas na iwas pa. Bilis mo siya nun napasagot, tapos ikaw sa pagsagot, hirap na hirap ka. Grabe na yung timpi mo man. Halos sa misis, walang konsensya. Paano sinabihan na siyang iniskuran, tas di man lang dumepensa. Malamang rinig mo yung tawanan, dulot ng mga maling kinalat. At alam mong ikaw yung aasahan, pero nanahimik ka nga lang. Oo, napipisa katotohanan, ni wala siyang nailatag. Kawawang ilaw ng tahanan, ni hindi napaliwanag. Pero alam kong lahat ng yon kabulaanan. Ang kaso di mo nilaban, hinayaang magulo. Tanga ang chismis katagalan, pag hindi mo inagapan, nagiging totoo. Kaya Heidi, king ina mo, lakas mo mag-imbento. Ano lahat hahamakin mo, manalo lamang sa engkwentro? Pes kung nasaan ka man ngayon, sana agad-agad ka madedo. At kung may dumating na ambulansya, sana yung walang preno. At ikaw, king ina mo, umuwi ka na nako. Huwag ka na umastang magaling. Ako na nagrebat para sa'yo kasi di mo kaya na gawin. Di ba kalalabas pa lang ng baby nyo? O sige, bumawi ka na lang. Imbis na sa battle ka magpakasasa, dun mo ialay ilaan. Di mo na nagampanan maging asawa, maging tatay ka naman. Tigbalat, pahinga natin! Eh di ikaw na lover boy. Congrats. Game. Natalo siya kay Nego G. Kasi puro line making lang at chismis ang dura. Napanood ko reaction video ni Saki. Pinahirapan mo yung taong magets kung ano yung deal na deal ko da. Kaya si Saki nung time na yon, halata ko yung gigil. Kasi kahit i-slant rhyme pa daw yun, wala talagang meaning. Taka, nasan yung niyayabang mong edukasyon? Di ba graduate ka naman? Tapos deal na deal ko da. Cum laude pa siya niyan. Pinilit niya lang i-rhyme yun sa feel na feel mo pa. Hespero, tang ina ka. Hindi ka magaling mag-multi, nag-iimbento ka ng salita. Anong deal na deal ko da? Astig, galing nun ah. Ang baho mo mag-spit, yung mga hirit, kasuka. Ako mainit bawat titik na natiling pangkusta at walang limit mga lirik sa pagpili ng tugma. Kahit sinong nakarinig ay di yun ikinatuwa, yun ay gigil na sinambit kahit pilit ay binuga. Nasa internet yung clip, wag itanggi na bisto ka, nakatatak na sa aming isip yon at di na mabura. Ngayon rinig mo ba yung himig sa bibig ko nagmula, dali-daling gawin panis kapag dating sa pagtula. Ang daming letra kong nasingit dun sa feel na feel mo pa, tapos ang tangi mong naisip, puta, deal na deal ko da. Mga tunog mo, hindi. Walang madadawit sa insulto. Nadamay na lang yung iba dahil sa katulad mong palpak na produkto.
Ilulubog kita sa kahihiyan. Baka sakali na matuto. Sige, magpaulan ka ng wordplay at multi, gugulpihin kita sa punto. Kasi wala kang ibang gagawin dito, kundi ang gayahin si Lip Cram kaso di mo na perpekto. Walang sawang wordplay at line marking, dun ka lamang na kontento. Pandadamay, delivery ng jokes, ang kinalabasan eto. Wala naman talagang tunog motos, ang meron lang tunog espero. Tangina o, tipak lang ng Lip Cram ang yung skill. Sana hindi mo yung limot. O biyak ka lang sa lip, parang imahe ng bingot. Sa motos maraming magaling, na ngayon sa flip top nakilala. Pero ang sabihin isa ka sa pamantayan, parang ang hirap maniwala. Sa lahat ng taga-motos na nasa flip top, buhay na patunay si Katana. Kasi umabot siya ng isa buhay finals nang hindi kayo ginagaya. Tangina, kaya dapat matuwa ka dun sa sinabi ko. Kasi ang kalaban naman ni Katana ay si Lip Cram, yung ginagaya mo. Let up again para sa amin yun! Zoning 20, Espero vs. R-Zone. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 4-1 para kay R-Zone. Shoutout Espero. Yun, maraming salamat Sir Arik. Salamat Flip Top, no? Salamat kay Espero. At yun, salamat sa mga kasama ko. Salamat sa tropa ko kay Noli. Shoutout sa mag-ina ko syempre. Thank you. Binoto si Espero. Round 1-2 para sa akin, Espero eh. Pero round 3, malinaw kay Arzon. Si Espero kasi, parehas naman silang kumbaga may punchline silang parehas. Solid punchline. Pero yung kay Espero, mas, para sa akin yung punchline kay Espero yung mas nagland para sa akin. Pero yun, okay naman, solid yung battle. Pero para sa akin, Espero. Ang binoto ko si Arzone, para sa akin mas effective yung ginawa ni Arzone. Ayun, mas pumasok lahat ng mga tira niya at mas rekta, kaya kay Arzone ako. R-Zone, Espero versus R-Zone. Ang daming tinulugan na linya nila, no? Pero gusto ko lang sabihin sa dalawa na goods yung sulat nila. At yun, dikit yung laban. Si Espero para sa akin, mas labang yung overall composition, yung pagkakasulat ng lahat ng rounds niya. Si R-Zone naman, lumamang siya para sa akin sa energy, yung puso, no? Para makita mo talaga na gusto niya manalo. Pero yun, dahil nga sobrang dikit, rounds 1 and 2, binigay ko siya ng tie. Naging deciding factor sa akin yung round 3. Di ko alam kung mag-iiba yung decision ko kung naiba yung kung sinin na ako na bumanat. No? Round 3, yun lang ang para sa akin. Para sa akin lamang ng konti-konti si R-Zone. Congrats sa kanilang dalawa. Yo, Class G na. Medyo mahirap siyang i-judge, sobrang dikit per round. Yung round 2, tabla talaga yung round 2 sa akin. Yung round 1, binigay ko siya kay Espero. Yung round 3 naman kay R-Zone, so mahirap talaga siyang i-judge. Nagbase nila ako sa lamang ni Espero sa round 1 kontra dun sa lamang ni R-Zone sa round 3. Feeling ko mas malaki yung nilamang ni R-Zone dun sa round 3. Pero dikit per round, R-Zone ako sa overall performance. Yo, Freak, binoto ko si R-Zone. Round 1, binigay ko yun kay Espero. Kasi sa bilang ng punchline, halos gahibla lang yung lamangan nilang dalawa. So binasi ko na lang yung boto ko sa first round sa linis at swabe ng performance. So binigay ko kay Espero yun. Then round 2, round 3, binigay ko na kay R-Zone. Same sila, mas malinis at swabe yung performances nila. Pero binasi ko na lang sa bilang ng punchline counts at lumamang doon si R-Zone. So round 2, round 3, R-Zone. Yun na hindi ko alam feel ko nag-fail ako sa sulat ko kasi hindi siya masyadong kinagat ng tao. Kung kailan sobrang dami kong nilatag na jokes. Kasi ang napansin ko dati kay Nego G, yung mga jokes ko kahit papaano lumalanding. Kaya ang ginawa ko, dinamihan ko yung jokes ngayon. Tapos di naman siya lumanding, so that pala nagseryoso na lang ako. So ayun. Pero yung kay R-Zone kasi parang ganun din siya. Kung ano yung ginawa ko, ganun din siya. May mga jokes siya, mas may mga seryoso na linya rin. Feel ko rin naman hindi rin masyado na-absorb ng crowd kami pareho. At syempre, mali namin yan, no? So, siguro kailangan pa talaga pag-aralan yung timpla ng crowd. Tapos natapat pa ni Arik sa batak makabawi, yung batak makagamit, peswasak ng amatik. Mabilisang mapupugot, yan ang aking masasabi. Makikitang lanaulo, parang lighter ng adik. Yun, feeling ko round 1, sa pagkakalala ko lang siguro yung round 1 mas nakuha niya yun. Feeling ko mas madiin yung mga punchline niya doon. Tapos sa round 2 feeling ko
lumamang ako ng konti siguro, tapos sa round 3 siguro judge na lang yung nag-decide doon kasi feeling ko dikit lang din yun. Pero ayos lang tanga. Kung kabado ka repa. Kung may baong ka ba sa kabaong direkta. Siya daw yung espero na bituin, pues baksakan kumeta. Baka bituin walang ningning. Sharon Cuneta. May ginagawa kaming music sa Tacoma. Igagawin namin yung music video. Tapos may mga music din ako ngayon na i-record na lang. Sana ma-record para makapag-release tayo ng mga bago. Tagal na rin yung last. Yun, after nito, nasa nasa semifinals na nga pala ako ng isang liga sa labas, no? Siren Rap Battle League. Shoutout sa Siren. Kay Boss Josh, kay Ma'am Seren, syempre. Yun, maraming salamat sa palagi mga sumusuporta sa Flip Top at pasensya ko na disappoint ko kayo. Bawi na lang ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, syempre, sa Flip Top, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko na talaga nakikita ko yung suporta rin nila sa akin dito. At yun, sa lahat ng mga kasama natin dito palagi, maraming salamat Flip Top para sa pagtanggap palagi.